Provincial Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:05 sa aga. Dali na Tukibuntang Western Visayas. Dali na Tukibuntang ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na Tukibuntang Western Visayas. Dali na Tukibot ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon na kasaysayan kakultura. Tukib Western Visayas. Tukib Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tubtob alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na Tukibuntang Western Visayas. Tukibuntang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Ang mga solusyon. Mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao, live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Adlaw kita sang Miyerkules, Ang mangugar sa Marso 11, 2026. kasaysayan. Welcome na sa panibago naman nga edisyon sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Akong inyong mangin kaupod, Hope Torrichante. Another day, another topic, another guest ang aton nga makaupod bangod sini nga Miyerkules sang aga, makaupod nato ng isa ka espesyal nga bisita. Sandamlag lang no, nagpadulong siya diri sa probinsya sang Antique para i-donate ang iya mga libro kag koleksyon sa Iloilo or sa Antique province no, also sa University of Antique. Siya ang anay commissioner sa komisyon sa wikang Filipino. Daw mapasaba kita karon ha. Isa ka multi-awarded educator kay gin-awardan man siya no sang Metrobank Outstanding Filipino. Isa ka novelist, isa man ka director, playwright, textbook writer, and of course, professor sang drama and theater arts. Makaupod naton later live via Zoom si Dr. Arthur Casanova, isa ka author kag ginparangalan bilang bugal kang Antique. Ibaloon naton kay sang nagligad no nga bulan. Nagpadulong siya sa Province of Antique and also sa University of Antique para mag-donate sang libro. Ano ba lang ang mga libro ang iya ginpang-donate no sa Provincial Library and also sa University of Antique kag nga importante no nga mapadayon nato ng pagtuon sa Filipino literature. Ibaloon man nato ng iya nangin eksperyensya sa Province of Antique kag nga abala nakabulig ini no sa iya nga advocacy ukon kampanya para ipalapnag no ang Filipino literature ukon ang panitikang Filipino. So bantayan ang aton nga interview with Dr. Arthur Casanova, ang anay commissioner sang Komisyon sa Wikang Filipino.
But before that, mga kaabyanan, special shout out nato ng aton nga mga kauturan nga nag-comment sa mga sakto nga mga answers no sa aton nga Guess the Destination sa nga Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Western Visayas, Dalina. So, nakatatlo na kita mga kaabyanan nga post no sa Guess the Destination, and congratulations no sa aton nga mga winners. I-shout out lang nato ng aton nga mga winners sa Guess the Destination nga gin-post nato no online. So, sang nagligad no sa first naton nga Guess Destination ang Mount ano ni siya no? Ang isa ka bukid sa may diri sa may Central Panay, ang Mount Igatmon no. Nagsakto ang sabat ni Mr. Ronald Dromel Cabilion and also kay Sir Ven Eriman. Samtang sa ikaduwa naton nga Guess the Destination, special shout out no ang amon nga former professor sa West Visayas State University, ang Palina Eco Park nga nasabat no ni Professor or Dr. Ricky Abalenya III. And subong mga kaabyanan, may gin-post naman kami no nga Guess the Destination, i-ano man nato no, i-announce man nato ng mga winners tomorrow diri sa programa Tukib. Although may mga sakto na nga mga sabat no sa aton nga comment section. Mga solusyon sa Meanwhile, sa ato naman nga padayon nga pagbantay sa Bulkang Kanlaon, kag lakat sang panahon, aton i-check no ang DOST Fivox kag DOST Pag-asa. Western Visayas, Dalina. Tugibon ang mangugar sa rehiyon, libuton tahibaluon. Unaw naton mga kaabyanan ang pagbantay no sa Bulkang Kanlaon sa gihapon nagapabilin ini sa Alert Level 2. Western Visayas, tugib. Kag sa makaligad nga 24 oras may mga nabalhag sa gihapon no nga numero o kon datos ang Kanlaon Volcano Observatory. Dalina, tugibon ta ang Western Visayas, Dalina. 8 ka volcanic earthquake ang nabalhag sa makaligad nga 24 oras, Problema samtang 1,075 tons ang nabalhag sang Marso 10, 2026. May plume no sa Bulkang Kanlaon nga naglabot sa 150 meters ang kataason halin sa baba sang bulkan. And no ang remind sa aton sang DOST Fivox nga nagapabilin sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon. So may mga parametro mga kaabyanan nga ginalantaw diri no ang DOST Fivox that includes ang volcanic earthquake, sulfur dioxide flux, ang plume no nga ginapagwa sang bulkan, and also ang ground deformation. Sa gihapon present pa ang ini nga mga parameters gani no maintained sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon. Sabay naman sa aton nga lakat sang panahon no. ang mangugar sa rehiyon, libuton tahibaluon ta kasaysayan kag kultura. Makaupod naton sa piyak nga linya si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Engineer, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest weather update para sa subong nga adlaw sang Wednesday, March 11, 2026. Northeast monsoon nag-aapekto sa may Luzon kag Visayas. Kag trough of tropical storm ay nag-aapekto sa may eastern section of Mindanao. Diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man nato ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan tugas ang northeast monsoon. Makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast nga magadala sang makasarangan nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature naton generally nasa 24 to 32 degrees Celsius.
Ang adlaw nagbutla kag ng alas 5:59 sang aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag muna ang ating latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madam gid nga salamat. Madamo gid nga salamat, Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa, Iloilo. Dali na, tukibon ta ang Western Visayas. Nabatian mga kabiyanan si Engineer Leonor Silvestre no sang Pag-asa Iloilo nagatag sa aton sang pinaka-latest sa lakat sang panahon. Kag teknolohiya. Padayon naton nga gina-remind ang aton nga mga kauturan no bangod sang heat index no kay ti subong Marso tubtob Abril o kun Mayo no ginalauman naton nga magasaka gid man no ang heat index diri sa aton sa Western Visayas gani no sa aton nga mga kauturan magdalagid sang tubig and stay hydrated. Philippine Standard Time 10:15 sa aga sa aton nga pagbalik makaupod na naton ang isa ka author kag anay commissioner sang Komisyon sa Wikang Filipino ang Bugal kang Antique si Dr. Arthur Casanova. Bantayan sa pagbalik sang Tukib. Ang pagsaulog sa National Women's Month na bugat sa pagkilala sa International Women's Day sa 8 sang Marso. Isa ini ka makasaysayan nga hilikoton nga nag-umpisa sa pagpaningwa sang pag-organisa sang kababainhan sa unang nga bahin sang 20th century. Sang 1909 tubtob 1911, ang mga nagatrabaho nga kababainhan sa Estados Unidos nagtingob sa idalom sang National Women's Trade Union League kag iban pa nga grupo ang nagprotesta batok sa manubong nga sweldo, kakulang sang proteksyon sa kasuguan kag hindi maayo nga kondisyon sa pag-obra. Ang mga demonstrasyon sabat sa trahedya sa sunog sa Triangle Shirtwaist Factory sang March 1911 sa New York City nga nagkuha sang kabuhi sang masobra 140 nga trabahador nga babayi, ilabi na ang Italian, kag Jewish immigrants. Ang mga sunod nga pagsaulog sa International Women's Day nagdala sang makahaladlok ng mga kondisyon sa pagtrabaho kag hindi patas nga mga labor practice nga nagresulta sa kalalatan. Sa Europe, si Clara Zetkin, kag ang Socialist Women's International nag-advocate para ang 8 sang Marso kilalahon bilang International Women's Day, tuig-tuig nga ginaselebrar ang mga trabahador nga kababainhan sa bilog nga kalibutan. Ang pagselebrar nagmarka sa mga makasaysayan nga hilikoton, nalakip diri ang paghatag inspirasyon sa kabilugan nga welga nga nagumpisa ang Russian Revolution sa St. Petersburg sang 1917. Kung sa diin, napulo kalibo nga mga women textile workers nagpahayag sang ila concerns. Ang International Women's Day nakakuha sang opisyal nga pagkilala sang United Nations bilang isa ka adlaw para sa ulugon ang mga kontribusyon sa kababainhan sa sosyedad sa bilog nga kalibutan. Sa Pilipinas, ang selebrasyon sa National Women's Month nangin isa ka plataporma agwatatagan pagtamod ang mga nahimo sang kababainan kag asikasuhon ang padayon kag nanggatuhaw nga mga isyu nga may kaangtanan sa paghatag gahom sa kababainhan kag gender balance. Ang focus mo sa mga konkreto nga aktibidad nga nakalinya sa nasyonal kag international nga paghilisugod na sulod diri ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women kag Beijing Platform for Action, ang Philippine Plan for Gender Responsive Development 1995-2025, ang Framework Plan para sa Kababainhan kag ang Sustainable Development Goals. Ang Proclamation No. 224 Series of 1988 declaring the first week of March of every year as Women's Week and March 8, 1988 and every year thereafter as Women's Rights and International Peace Day, ginpirmahan ni Anay Presidente Corazon Aquino sang March 1, 1988 nga ginanapabakod ang pag-isa sa United Nations kag ginakilala ang mga kontribusyon sa mga Filipina sa ila pagpakigbaka para sa nasyonal nga kahilwayan, civil liberties, equality kag human rights. Ang Proclamation No. 227, Series 1988, providing for the observance of the month of March as Women's Role in History Month,
ginpirmahan ni Presidente Aquino sa March 17, 1988. Philippine Standard Time, alas 10:19 sa aga. Dali na, tukib ang Western Visayas. Sa gihapon ini ang programa Tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Kag padulungan naton ang probinsya sang Antique. Teknolohiya. Kay sandamlag lang mga kabyanan, no, nagpadulong didto ang isa ka manunulat, isa ka book author and also a multi-awarded educator, no? Sa rehiyon, Former commissioner sa Komisyon sa Wikang Filipino, isa ka Metrobank Foundation Outstanding Filipino Awardee, novelist, director, playwright, no? Textbook writer and professor sang drama and theater arts. Nagpadulong siya sa Antique para mag-donate sang iya book collection. Kag makaupod siya naton subong nga aga. Kag i-welcome na naton, no, si Dr. Arthur Casanova. Sir, magandang umaga po. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Siguro i-request po natin, no, si Dr. Casanova na i-open yung mic niya, no, para marinig po natin yung kanyang pagbate sa ating mga viewers and listeners dito sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sir, magandang umaga po. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello? Yes. Narinig niyo na ako? Yes, no, finally, Dr. Casanova, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas Iloilo. Magandang umaga, Iloilo. Mayad nga aga sa kaninyo tanan. Mayad nga aga, Tukib. Mayad nga aga, Hope. Yes, magandang umaga, mayad nga aga, Dr. Casanova. And kanina, no, inintroduce po namin kayo. And hindi ko nasabi, but ngayon, no, sa ating mga tagapakinig po, si Dr. Casanova is a recipient of Bugal Kang Antique. May dugong Antiqueño po pala kayo, Dr. Casanova. Paano po kaya nakatulong ito, no, yung or naka-impluwensya yung pinagmulan niyo po sa inyong pagmamahal sa wika at kultura, Dr. Casanova? Ang aking ama ay katutubong San Jose Antique. Mhm. At nanirahan ako sa San Jose Antique ng mga 3 taon Wow. nung ako'y bata pa. At siyempre, dahil Antiqueño ang aking tatay, Antiqueño rin ako. Nakapag-aral ako ng grade 1 and grade 2 sa San Jose Antique. Yes. Nakita ko po, no, nabasa ko po na you are a product also, no, or nakapag school po kayo sa Angel Salazar. Tama po ba? Tama, grade 2. Wow. Grade 2. So paano po naka-impluwensya, Dr. Casanova, no, yung inyong pong pinanggalingan or yung province of Antique sa inyong pong pagmamahal sa wika at kultura natin dito sa Pilipinas? Alam nyo, ang aking unang wika ay Kinaraya. Kaya lang, ako kasi ay nung mag-grade 3 na ay kinuha na ng aking mga magulang sa Maynila. Kaya simula grade 3 hanggang sa ako'y nagkaedad ay taga Maynila na ako. At ako ay sinilang sa Maynila. Kaya ako'y Tagalog. Pero ang unang wika ko ay Kinaraya. Nakalimutan ko lang dahil nagpunta ako sa Mindanao State University. Karamihan ng mga kaibigan ko doon ay mga Cebuano, Binisaya. May mga kaibigan din akong mga Hiligay noon ay Ilonggo doon. Kaya yung aking wika ay nagkakahalo-halo na ang Kinaraya, Hiligay noon at Cebuano. At malapit po sa puso ko talaga ang mga Bisaya, no? Lalo na po siyempre yung pinagmula ng aking ama, ang San Jose Antique. At simula nung ako po ay naging profesor at manunulat, ay lagi ko pong iniisip na
makabalik po sa lalawigan ng Antique at siyempre sa buong Panay at makapag-donate ng mga librong isinulat ko. Ako po ay nakapaglimbag, nakasulat, nakapag-edit na ng mahigit 50 aklat na karamihan po dito ay mga nasalarang ng wika, panitikan, kultura at higit sa lahat sa larang ng drama at teatro dahil ako po ay aktor, director, playwright. Wow! Bago po natin pag-usapan, Dr. Casanova, no, yung mga aklat po ninyo, balikan po natin, no, kasi kanina sinabi niyo po, no, na pangarap niyo pong bumalik ng Antique at natupad naman po, no, kasi recently lang ay nakapunta po kayo, bumisita po kayo sa lalawigan ng Antique at bit-bit niyo po ang inyong mga donasyon, no, at inyong koleksyon ng mga aklat. Ano po yung mga donated books po ninyo, no, sa University of Antique at saka sa Province of Antique po? Ang mga dinonate kong mga libro ay mga aklat nga na aking sinulat at inedit na karamihan ay nilimbag ng Rex Bookstore, ng UST Publishing House, ng Anvil Publishing, ng National Bookstore, no? Karamihan sa mga aklat na ito ay may kinalaman sa panitikan, partikular na sa drama at teatro. Tulad na nabanggit ko kanina, ang aking pong first love talaga ay nasa drama at teatro dahil ako naging scholar sa Mindanao State University sa lungsod Marawi at doon ay meron kaming theater group na kung tawagin ay MSU Sining Cambayoca. Isa po akong founding member ng theater group na yan at hanggang ngayon po ay aktibong nagtatanghal ng mga dulang, nagpapakita ng mga epiko, ng mga kwentong bayan ng Mindanao, partikular ng mga Meranao. Ang mga aklat na dinonate ko po ay karamihan ay tulad na nabanggit ko, mga kalipunan ng mga drama o dula at may mga aklat po ako na may kinalaman sa theater history, mga aklat po na textbook sa kolehiyo at universidad. At ito po ay bawat isa po sa tatlong binigyan ko ay binigyan ko ng mga aklat na yan. Binigyan ko po ng aklat ang University of Antique, ang Antique National School at ang Sangguniang Panlalawigan ng Kapitolyo ng San Jose Antique. Dr. Casanova, bakit po mahalaga kaya, no, na mapunta yung mga aklat na ito sa ating provincial library, for example, sa library ng University of Antique and also sa ANS, no, or sa Antique National School, na maaaring magamit, no, ng ating kabataan at saka even ng ating mga mananaliksik po, Dr. Casanova? Alam mo kasi talagang ang aking karera o propesyon ay nasa larang ng linguistika at panitikan. Kung kaya yung mga libro ko na may kinalaman sa wika, panitikan, kultura, at karamihan ho dito ay nasa wikang Filipino, bukod po sa naging tagapangulo ko ng Komisyon sa Wikang Pilipino, at akin pong ipinagmamalaki ang atin pong wikang pambansa. Yes. Diyan po sa Panay, siyempre partikular sa Antique na pinag-donatan ko ng aking mga aklat, ay nais kong ibahagi ang mga produkto ng aking pagsisikap, ang aking mga textbook at mga aklat na may kinalaman po sa drama, teatro, panitikan at kultura, para naman ho mabahagi ang mga kaalamang yan sa ating mga kababayan diyan po sa Antique, no? Ang totoo niyan ay gusto ko rin pumunta ng Iloilo. Yes! At mag-donate ng siguro sa isang state university sa Iloilo ay baka makapag-donate din ako ng isang set ng mga libro na aking isinulat. Yes. Aabangan po namin yan, Dr. Casanova, yung punta nyo po, pagbisita ng Iloilo at saka pag-donate ng inyong mga aklat, no? Kasi very interesting kasi nakita ko na nagpadala po kayo ng mga litrato, no, ng mga aklat. Napaka-interesting po ng mga pamagat, no, ng inyong mga
isinulat. So marami po sa inyong mga donasyong aklat ay tungkol po sa dula, sa wika at panitikan. Sa inyo pong pananaw, Dr. Casanova, bakit po kaya mahalaga na pag-aralan pa rin ng ating mga kababayan, ng ating mga kabataan, most especially yung Filipino literature ngayon? Alam nyo, ang panitikan ay dapat kung pag-aralan at yung ating pong mga sinaunang panitikan at mga likha ng mga manunulat na bunga ng malikhaing pagsulat o creative writing ay dapat po talagang maibahagi sa mga kabataan kasi ang mga kabataan ngayon ay medyo nakakalimutan na ang paggamit ng ating mga katutubong wika. Ang aking pong isinusulong ay ang paggamit ng wikang Filipino at siyempre po ako ay nagpupunyagi din na maisulong ang paggamit ng mga katutubong wika katulad ng Kinarayaan, ng Hiligaynon, ng Akyanon at ng Kapisnon dyan sa Panay, no? Kasi kailangan nung alagaan natin, tangkilikin natin at gamitin natin ang ating mga katutubong wika. Baka ho kasi pag hindi na ginamit yan at hindi natin ipagmalaki, ipamana sa ating mga kabataan, baka darating ang panahon na mamatay ang mga wikang yan na ating pinagmamalaki dahil ang mga wikang yan ang nagsisilbing identidad natin bilang Kinaraya, bilang Hiligaynon, bilang Akyanon, bilang Kapisnon. At siyempre, ang isang mahalagang bagay na magpapasulong ng ating wika ay ang ating panitikan. At inihimo ko nga nung ako'y nasa Antique, ako'y naging speaker ng JCI Antique Cruhay at tinalakay ko ang standardisasyon at intelektualisasyon ng wikang Kinaraya. Sana ay mangyari ngayon kasi nga kailangan po talaga na mai-record na ang mga ortografiya, makagawa ng mga diksyonaryo, makagawa ng mga aklat na gumagamit po ng katutubong wika. Partikular na po, tulad na nabanggit ko, dahil mahal ko po ang Antique, ay nais kong isulong ang Kinaraya. At siyempre, may mga kamag-anak din po ako dyan sa Iloilo at maging sa Capiz at sa Aklan ay may kamag-anak din po ako. Kaya pinagmamalaki ko ang mga wika dyan sa Panay, no? Sana ay magkaroon ng hakbang upang linangin, paunlarin, palaganapin ang mga wikang Kinaraya, Hiligaynon, Akyanon at Kapisnon. At yan po ay magagawa natin sa pamamagitan ng paghimok sa mga kabataan na gamitin ang wika. At siyempre po, huwag nating kalimutan ang ating wikang pambansang Filipino na nagbubuklod sa atin bilang mga mamamayang Pilipino. Doc, ramdam po namin yung pagmamahal niyo po sa ating wika, ganun din sa ating panitikan, sa ating kultura. But Doc, naging commissioner po kayo or naging chairman po kayo ng komisyon sa Wikang Filipino. And during your time po, ano po yung mga programa, yung pinaka-significant na programa po na ipatupad ninyo sa ilalim ng inyong panunungkulan na sa ngayon effective pa rin dito sa ating bansa? May mga division kami o unit na nagsusulong, gumagawa ng mga pananaliksik hinggil sa mga katutubong wika. Kasi po, sa kasalukuyan, ang nai-record ng Komisyon sa Wikang Pilipino na bilang ng wika sa ating bansa ay 135, kasama po dyan ang sign language. No? Wow. At ito po ay hindi pa kumpleto dahil patuloy po ang pananaliksik ng Komisyon sa Wikang Pilipino upang magkaroon ng ortografiya, ng mga tekstong mababasa mula sa iba't ibang katutubong wika. At meron din ho kaming tinatawag na dibisyon para sa salin, no? Ang dibisyon na yan ay nagsasalin ng mga aklat, mga dokumento, mga manuskrito sa wikang Ingles at mga katutubong wika. Nabanggit niyo yung pagsasalin, meron akong dinonate dyan sa Antique na aklat na ang pamagat ay
mga dulang salin mula sa wikang Cebuano patungong Filipino. Wow. Sana gawin din yan ng ating mga kababayan dyan sa Iloilo, Antique, Aklan at Capiz na isalin nila sa wikang Filipino ang kanilang mga panitikan nang sa ganoon ay maipalaganap natin sa buong bansa at maunawaan ng ating ibang mga kababayan. At isa po yan sa paraan upang mapanatili natin ang mga katutubong wika, partikular ng aking binabanggit ngayon, no? Dahil kailangan kasi na magkaroon ng ortografiya, nang sa ganoon ay mailatag ang mga tuntunin sa palabaybayan. Kasi kapag walang mga tuntunin ng palabaybayan, magkakagulo po ang mga gumagamit ng wika. Meron din ho tayong publikasyon sa Komisyon sa Wikang Pilipino na naglalathala ng mga aklat, no, na may kinalaman po sa wika, panitikan at kultura. Ang totoo niyan, sa loob ng 5 taon at kalahati kong panunungkulan ay nakapaglimbag din po ako ng 5 aklat sa Komisyon sa Wikang Pilipino. At hindi lang po mga aklat namin, kundi mga aklat ng ating mga kababayan na pinadadala nila sa Komisyon sa Wikang Pilipino upang mailimbag kung ito ay nararapat na ilimbag. Partikular na kung ang aklat ay hinggil nga po sa katutubong wika, sa wikang Filipino, sa panitikan ng mga rehiyon, at ating kultura sa kabuuan. At meron din ho tayo dyan na tinatawag nating linguistika, no? Dibisyon ng linguistika na namamahala ng pagsulat, pagbuo ng mga diksionaryong monolingual, bilingual at trilingual. No? Doc, kung kayo po, no, sa obserbasyon lamang po ninyo, bilang former tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino and also an advocate, no, ng panitikang Filipino, kamusta po, no? Anong estado ng ating panitikang Filipino sa kasalukuyan? Ano po ba ito? Lumalago po ba ito o nahaharap, no, sa hamon itong ating panitikang Filipino, Dr. Casanova? Kung ang pag-uusapan ay panitikan sa wikang Filipino, ang ibig sabihin, panitikan na nasusulat o nalimbag sa wikang Filipino, maunlad na po ang wikang Filipino eh. Wow. Okay? Marami ng mga publikasyon na nagawa at ang aking hinihimok ay magkaroon ng publikasyon ng iba't ibang anyo ng panitikan mula sa iba't ibang katutubong wika natin. Tulad na nabanggit ko kanina, sa record po ng Komisyon sa Wikang Filipino ay meron po tayong 135 mga wika kasama ang sign language. No? Sana nga po ay lahat ng mga katutubong wika ay magsumikap na ilimbag ang kanilang mga panitikan, no? Mula sa pagre-record at paglilimbag ng mga epiko, ng mga kwentong bayan, mga salaysayin, mga mito, mga alamat, mga salawikain, mga bugtong, lahat po yan ay dapat na mapanatili, mapreserba natin at ipasa natin sa mga susunod na henerasyon natin ng mga kabataan sa ating pook. Diyan po sa Panay ay alam ko mayaman po sa katutubong kaalaman, no? Ang mga Kinaraya, mga Hiligaynon, Kapisnon at Akyanon, at sana po ay isulong ng ating mga kababayan dyan sa Panay na ilimbag ang lahat ng mga iyan, manaliksik at nang sa ganoon, kapag nailimbag na ay maipapasa natin sa susunod na henerasyon, hindi basta-basta mawawala pagkat yan ay bahagi ng ating kultura, bahagi ng ating pagkatao, bahagi ng ating identidad bilang mga Pilipino. Doc, nasa social media age na po tayo. Meron na rin po tayong introduction, no, sa artificial intelligence. Do you think, ano po kaya ito, challenge sa ating panitikan? Or it would help po, no, yung AI and also yung ano po natin, yung internet natin, no, yung social media age natin sa paglilinang po, no, ng panitikan? Ang AI ay nababasa ko ngayon na may mga manunulat o mga mananaliksik o mag-aaral na nagpapasalin, no,
Yes. mula sa isang wika patungo sa isang wika. Mhm. Lalo na mula sa wikang Ingles patungong Filipino, yan po ay nagaganap. Maganda po ito, no? Pero wag po tayong umasa lamang sa AI dahil ang pagsusulat po at pananaliksik ay dapat na isinusulong ng ating mga mamamayan at ipursige ang paglilimbag ng mga ito. Nakakatulong ho yung AI, ngunit huwag po tayong umasa ng gusto dahil dapat po nating alalahanin na yan nga po ay artificial intelligence, Yes. at dapat po ay pahalagahan natin yung ating kulturang nababatay po sa panitikan. Mhm. And I think kailangan pa rin yung responsableng paggamit ng artificial intelligence gamitin sa maayos or sa wastong paraan itong AI para malinang po natin yung panitikan natin dito sa bansa. But siguro Dr. Casanova, ano po kayang papel namin sa media sa yung paaralan po at saka yung pamahalaan sa pagpapaunlad po ng wikang Filipino? Madalas ko sinasabi na yung mga katulad ng mga estasyon ninyo sa Yes, iba't ibang mga lalawigan, sa labas ng Metro Manila, ay sana gumamit ng katutubong wika ng inyong lugar. Yes. Katulad po sa Tukib, sana po ay gamitin din po ninyo ang wikang Hiligaynon sa inyong pagbabalita. Mhm. At ganon din po sa ibang mga wika dyan sa Panay katulad ng Kinaraya, Akyanon at Kapisnon. Yes. Tanging magandang paraan ho yan kasi kapag naririnig ng mga kabataan ang wikang yan ay naiinganyo din po sila na gamitin ang kanilang katutubong wika dahil ginagamit din po ng mga media practitioners. Mhm. Sa Iloilo po, Dr. Casanova, masaya naman po kami kasi ginagamit talaga yung wikang Hiligaynon sa broadcast dito din po sa programang Tukib except today kasi Filipino yung medium natin because yung guest po natin ngayon is si Dr. Casanova. Doc, ano po yung mensahe naman po ninyo sa ating mga kabataang Antikenyo na nais maging manunulat kagaya po ninyo, maging guro kagaya din ninyo, at maging alagad ng sining, Dr. Casanova? Una sa lahat, dapat ang mga kabataan ay gamitin ang katutubong wika. Huwag ikahiya ang katutubong wika. At pagkatapos ay magsumikap na ang wikang yaan ay mapaunlad pa, malinang pa sa pamagitan ng pagkakaroon ng mga ortografiya o mga tuntunin sa palabaybayan para standardisado ang ating mga spelling o baybay at hindi kayo nagkakagulo. Dapat standardisado at meron kayong mga diksyonaryo na magsisilbing batayan ng lahat ng mga mag-aaral, guro, mananaliksik, ng taong bayan. At nang sa ganoon, yung mga katutubong salita ay hindi mawawaglit o mawawala. Yes. Dahil nabanggit ko po kanina, malakas po talaga ang hatak ng pagpasok ng mga panghihiram ng mga salita sa ibang wika. Hindi naman ho masama ang manghiram ng wika dahil ang isang wikang buhay ay aktibo at dinamiko at Yes. patuloy na umuunlad, at isa sa mga paraan ng pag-unlad ay paghiram ng mga salita, partikular na may kinalaman sa siyensya at teknolohiya ng kasalukuyang panahon. Huwag po tayong mahiya na gamitin ang katutubong wika, at maaari po kayong manghiram ng mga katutubong wika sa ibang wika sa ating bansa, at ganun din po sa mga wikang dayuhan, partikular ang Ingles. Darating po ang panahon na ang ating mga wika ay talagang umuunlad dahil nga po sa pagpasok na rin ng ibang mga salita sa ibang wika. Yan po ay natural lamang. Kasi kung titignan nyo ang wikang Ingles,
Nanghiram din po sila ng mga salita. Kung inyo nababalitaan, ang mga diksyonaryo sa Amerika ay nagpapasok din ng mga salitang buhat sa wikang Filipino Yes. at mga iba pang katutubong wika sa ating bansa. Kaya normal po ang manghiram, ngunit may mga tuntunin, no, na nakasaad po sa ating ortografiyang pambansa na nilikha po ng Komisyon sa Wikang Pilipino, at para hindi po tayo nagkakagulo, standardisado ang mga tuntunin, ang mga spelling of baybay, sundin po natin yan. At kung kayo po ay may ortografiya na sa inyong wika, sundin niyo po yan, kasi yan po ay likha ng inyong mga mamamayan na nagsasabi na yan ang dapat na gamitin. No? So, ang pagkakabatid ko po ay may ortografiya na ang wikang Hiligaynon, ang wikang Kinaraya ay may binuo na, pero kailangan pa po talagang i-develop o linangin. At sana po ganun din ang nangyayari ngayon sa mga wikang Akyanon at saka Kapisnon. Yes. Maraming matutunan po, no, Dr. Casanova, yung ating mga kababayan po, no, yung mga Antiqueños and also mga Ilonggos dito sa Panay, sa tulong niyo po, no, especially marami pong manunulat dito, no, na ginagamit yung Hiligaynon and also Kinaraya, because may mga competitions po, no, na kumbaga nag-encourage, no, sa mga manunulat to join, no, sa mga regional languages na mga panitikan po or mga literatures po, ano. Dr. Casanova, siguro before we end, no, any update po siguro, may sinusulat po ba tayong libro ngayon, or may aabangan pa po kaya kaming mga lugar na pupuntahan po ninyo for your book donation? Unang-una, nais ko talagang pumunta ng Iloilo kung may mag-iimbita sa akin. Siguro kung may isang komperensya na imbitahin ako bilang speaker, kukunin ko yung pagkakataon na yan na magdala ng aklat para i-donate sa isang universidad dyan. Yes. Okay? Ikalawa, ako po ay semi-retired, no? Ako po ay patuloy na nagsusulat ng mga aklat. Katatapos ko lang po ng 6 na aklat, no, sa loob ng 6 na buwan. At ang mga ito po ay ang sumusunod, mga koleksyon ng mga dulang pangmusmos, koleksyon ng mga dulang pampaslit, kalipunan ng mga kwentong bayan na Maguindanaon sa wikang Filipino, kalipunan ng mga kwentong bayan na Maguindanaon sa wikang Ingles. Meron din po akong tinatapos na aklat na kalipunan ng mga dulang pambata, at saka may iba pa, no, na ako ang editor. At yan po ay malapit nang lumabas, no? Wow. Yung iba ay hinahanapan pa ng publisher, ngunit ang 4 po ay nakasalang na para sa publikasyon. Pero higit po sa lahat, ako po ay may tinatapos na diksyonaryo, monolingual, technical na diksyonaryo na pinamagatang Diksyonaryo ng mga Katawagan sa Panitikan, o Dictionary of Literary Terms. Okay? Ito po ay produkto ng aking pananaliksik sa loob ng 25 taon, at dahil sa pagiging abala ko sa trabaho ay natigil ang pagsusulat ko nito, at ngayon nga po ay binalikan ko at malapit na po itong matapos. Kasama po sa diksyonaryong ito ang mga katawagang pampanitikan ng Hiligaynon, Kinaraya, Kapisnon at Akyanon. Kaya ito po ay isang mayamang diksyonaryo, at hindi lamang nagtataglay ng mga lexical item na kanluranin, no, na Sa aton nga mga tagpalamati, no, aton ginaistoryahan, ining aton nga panitikan and also ang pag-donate ni Dr. Casanova sang iya mga libro sa University of Antique and also sa Province of Antique. So
So may may natapos na nga mga libro si Dr. Casanova kag about to be published na no ang ini nga mga libro. So balantayan sa aton nga mga kauturan, especially sa mga bookworms no, and also sa mga advocates also sa panitikan. And syempre kita man nga mga Filipino, mga Ilonggo, dapat ginatangkilik nato no ang mga Filipino authored nga mga libro. Sa problema pinaagi sa siyensya kag teknolohiya. Kay importante nga hindi naton malimtan no ang aton nga mga Filipino books no, mga Filipino authored books. Tugibon ang mangugar sa rehiyon. And nagabalik no si Dr. Arthur Casanova, ang Filipino author bugal sang Antique, and also ang aton nga dinapit diri sa programa Tukib. Doc no, Doc, you were saying kanina na meron po kayong ipapublish no na mga libro na aabangan ng ating mga bookworms, mga mamayang Filipino. Tulad nabanggit ko yung mga pamagat kanina. Ngunit ang huli kong sinasabi ay yung aking diksyonaryo ng mga katawagan sa panitikan na ito po ay malawak ang sakop, hindi lamang mga lexical item mula sa panitikang kanluranin, ngunit nagsanib po ako ng mga katawagang pampanitikan buhat sa wikang Filipino, Tagalog, at higit sa lahat, nagsanib ako ng mga lexical item buhat sa mga katutubong wika, kasama ang Hiligaynon, Hinaraya, Akyanon, at Kapisnon. At ito po ay isang magandang proyekto dahil kumbaga 25 years ko na po itong sinasagawa at ang aking pangarap ay bago ako pumanaw ay mailimbag ito. Wow, Dr. Casanova, 25 years in the making. Saan po kaya namin ito ma-access, no? At kailan kaya ito maipapublish? Dr. Casanova, we're excited. Siguro mga 1 taon pa kasi halos tapos na yung diksyonaryo, nililinis ko pa, pinakikinis ko pa. At siyempre, ang kasunod yan ay ang paghahanap ng publisher. Mahirap kumuha ng publisher ngayon eh. Pero ito dapat ay sunggaban ng mga publisher dahil ito ay isang mahalagang ambag sa ating panitikan at sa ating wika. Yes. What about your other books po, Dr. Casanova? Saan po kaya namin ito ma-access? Meron po kaya itong online or saan po kaya kami makakabili? No? Saan bookstore po kaya? Ang mga aklat ko ay limbag ng UST Publishing House. Meron silang online, no? Ang Rex Bookstore may online din. Yes. Ang Anvil Publishing House may online din. O kaya, pwedeng dumiretso sa kanilang mga bookstore. Yes. Sa KWF, meron din ho. May online sila, pwede kayong bumili. Yes, no. Maraming salamat po, Dr. Casanova. At laking tulong kasi merong Rex Bookstore dito sa Iloilo City. So baka pwedeng ma-access no ng ating mga Bumili na kayo diyan. Yeah. Pag wala umorder kayo, dadalhin diyan ng main office ng Rex. Wow. At saka mas I think convenient for young professionals no yung pag-order online kasi nasa doorstep na lang nila yung mga libro i-order. Tama. With Pag pumunta kayo sa Rex Bookstore Iloilo, doon kayo bumili. Pag wala, sabihin nyo, pwedeng umorder ng ganitong aklat. Yes. Aklat ni Casanova. With that, Doc, maraming salamat po sa inyong oras sa amin dito sa programang Tukib ng Radyo Pilipinas Iloilo. Mabuhay po kayo, magandang umaga po, Dr. Kasi Casanova. malaking karangalan, pakipadalan ako ng screenshot ng interview. Yes po. Right after sa Messenger, ha? Opo, right after the program po, Dr. Casanova. Maraming salamat. Karangalan ko ang makasama si Hope at ang istasyong Tugib. Yes. Damo gid nga salamat, duro gid nga salamat sa kaninyong tanan. Yes, duro gid nga salamat, Dr. Arthur Casanova. Nabatian mga kabiyanan si Dr. Arthur Casanova, ang anay tagapangulo no sang komisyon sa wikang Filipino, isa ka book author, playwright, no, director, novelist, and bugal kang Antique recipient.
diri sa programa Tukib sang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa rehiyon, libuton tahibaluon ta. So si Dr. Casanova, recap lang naton mga kabyanan, no, recently nagpadulong sa probinsya sang Antique, personal no nga gindaho ang mga libro, ang iya koleksyon, ang iya mga libro nga siya man mismong nagsulat o kon nag-edit no. Kag ginhatag sa sangguniang panlalawigan nga ginbaton man no ni Vice Governor Lim no. And also sang University of Antique nga ginbaton mismo no ni Dr. Pablo Crespo. And also sang Antique National School. So si Dr. Casanova nagserbe 5 ka tuig no sa Komisyon sa Wikang Filipino, nagtakop no last year lang 2025. Madamo gid nga salamat mga kabyanan sa inyo nga pag-upo diri sa programa Tukib no. Libuton tahibaluon ta. Kasaysayan. Buwas nga adlaw no, bantayan naman kung sino ang aton nga makaupod kay turismo naman sa Western Visayas ang aton nga istoryahan. Ang aton nga makaupod isa ka regional tour guide sang Western Visayas. Kung sino ina, no, bantayan nyo buwas sa programa Tukib sang Radyo Pilipinas Iloilo. Gusto natin pasalamatan ang 104,000 followers sang Radyo Pilipinas Iloilo and also sa mga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Problema pinaagi sa siyensya kag teknolohiya. Siyempre, thank you man sa aton nga mga katuwang technical diri sa studio si Sir Vermer Aventura kag sa transmitter Sir John Magallanes. Mga kabyanan, nanging kaupod ninyo Hope Tarichante kaginiang Tukib.